Mga kaibigan, opisyal na ngang nagsimula ang isang bagong yugto para sa Portland Trail Blazers matapos ang blockbuster trade na nagdala kay Ja Morant sa koponan. Isa itong hakbang na yumanig sa buong NBA dahil ngayon ay magsasama na ang isa sa pinakamapanganib na slasher sa liga at ang isa sa pinakamahusay na clutch shooters sa kasaysayan ng basketball. Kasabay nito, patuloy ring pinaghahandaan ni Damian Lillard ang kanyang pagbabalik mula sa injury at ayon sa mga ulat, puspusan na ang kanyang rehabilitation habang unti-unti na niyang ibinabalik ang kanyang pamosong Dame time mentality. Sa kabila ng mahirap na injury na kanyang pinagdaanan, hindi nagpabaya si Lillard. Sa halip, mas lalo pa niyang pinaghusayan ang kanyang recovery upang maging handa sa pagbabalik sa NBA. Kilala natin si Dame bilang isang manlalarong hindi sumusuko sa anumang pagsubok. Kaya naman marami ang naniniwala na kapag tuluyan na siyang nakabalik sa kanyang dating kondisyon, hindi lang isang all-star ang makikita natin, kundi isang veteranong gutom na muling patunayan na kaya pa rin niyang manguna sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang dapat asahan sa Portland Trail Blazers ngayong season. Malinaw na nagbago na ang direksyon ng franchise. Ang pagdating ni Ja Morant ay nagpapakita na seryoso ang organisasyon na mapabilis ang kanilang pagbabalik bilang isang contender. Hindi na lamang ito koponang nakatuon sa development ng mga batang manlalaro. Ngayon ay mayroon na silang superstar na nasa kanyang prime at isang veteranong leader na gaya ni Damian Lillard. Ang pinakaaabangang bahagi ng lahat ay ang tambalan nina Damian Lillard at Ja Morant. Sa papel pa lamang, isa na ito sa pinakamapanganib na backcourt sa buong NBA. Si Ja Morant ay isa sa pinakamabilis na point guard sa liga. Ang kanyang explosiveness, kakayahang umatake sa rim at paggawa ng highlight plays ay kayang baguhin ang takbo ng laro sa loob lamang ng ilang minuto. Samantala si Damian Lillard ay isang elite shooter na kayang magpasok ng mga 3-point shot kahit lampas pa sa logo at hindi natitinag sa mga pinakamahahalagang sandali ng laro. Isipin ninyo ang magiging problema ng kalabang depensa. Kapag pinigilan nila ang pag-atake ni Ja Morant sa loob, maiiwang malaya si Damian Lillard sa labas para sa isang nakamamatay na tres. Kapag naman tinutukan nila si Dame sa perimeter, magkakaroon ng maluwag na espasyo si Morant para lusutan ang depensa at tapusin ang opensa sa isang dunk o acrobatic layup. Napakahirap depensahan ang dalawang manlalarong may magkaibang lakas ngunit parehong kayang magdala ng isang koponan sa panalo. Hindi lamang sa opensa magiging mahalaga ang tambalang ito. Malaking bagay rin ang karanasan ni Damian Lillard bilang leader. Habang si Ja Morant ay nasa kasagsagan pa lamang ng kanyang karera, si Lillard ay maraming beses nang dumaan sa pressure ng playoffs at pagiging mukha ng isang franchise. Maaari niyang gabayan si Morant sa loob at labas ng court upang mas maging epektibo at mas maging matatag ang kanilang samahan bilang mga leader ng Trail Blazers. Siyempre, ang magiging susi pa rin ng lahat ay ang kalusugan ni Damian Lillard. Kung makakabalik siya ng malapit sa kanyang dating forma at mapapanatili namang malusog si Ja Morant sa buong season, walang duda na magiging isa ang Portland Trail Blazers sa mga koponang dapat bantayan sa Western Conference. Marami pa rin kailangang buuing chemistry at sistema, ngunit ang talento ng kanilang backcourt ay sapat para magbigay ng malaking pag-asa sa kanilang mga taga-suporta. Kaya mga kabasketball, mukhang nagsisimula na ang isang bagong panahon sa Portland. Ang pagbabalik ng Dame time kasabay ng pagdating ni Ja Morant ay maaaring maging isa sa pinakamalalaking kwento ng bagong NBA season. Ang tanong na lang ngayon ay, hanggang saan kaya dadalhin ng tambalang ito ang Trail Blazers? Makakabalik kaya sila bilang isa sa mga tunay na contenders sa Western Conference? Iyan ang kwentong sabik na sabik ng abangan ng bawat NBA fan. Samantala, ang tag-init ni LeBron James ay nasa kasagsagan na. At ang tanong kung saan siya maglalaro sa susunod ang siyang nangingibabaw sa mga usapan tungkol sa NBA. Mula nang tanggihan niya ang Los Angeles Lakers noong nakaraang linggo upang maging isang free agent, ilang koponan na ang lumutang bilang mga posibleng destinasyon niya, kabilang dito ang Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Miami Heat at Philadelphia 76ers. Wala pang ibinibigay na anumang pahiwatig si James tungkol sa kanyang nais na destinasyon sa gitna ng mga ulat na wala siyang pagmamadali sa paggawa ng desisyon. Ngunit nagsalita si Stephen Curry nitong Huwebes at lubos niyang sinusuportahan ang posibilidad na sumama si James sa kanya sa Golden State kung iyon ang magiging pasya nito.
Tinanong si Curry tungkol sa isyong ito habang naglalaro sa isang celebrity golf tournament sa State Line, Nevada, malapit sa Lake Tahoe. Noong una ay iniwasan niya ang tanong sa pamamagitan ng pagbibiro tungkol sa paglalaro ng golf kasama si James, ngunit mabilis din siyang bumaling sa seryosong pagtalakay sa paksa. Sigurado ako malinaw naman na gusto naming makalaro ang isa't isa, sana mangyari iyon, sabi ni Curry. Pero nararapat sa kanya ang pagkakataon at karapatang maglaan ng oras sa paggawa ng kanyang desisyon. Nagsalita rin si Curry sa San Francisco Chronicle tungkol sa posibilidad na makalaro si James at sinabi niya sa pahayagan na malinaw naman na nag-usap na kami. Ayon sa Chronicle, sinabi niyang karamihan sa naging komunikasyon nila ni James tungkol sa pagiging free agent nito ay sa pamamagitan ng text. May tsansa ba ang Warriors na makuha si James? Matagal nang magkaribal at magkaibigan sina Curry at James. 4 na beses silang nagharap sa NBA Finals at magkasama ring nanalo ng gintong medalya sa Paris Olympics noong 2024. Kung sasali si James sa Warriors sa hangaring makuha ang ika-5 kampyonato sa NBA para sa kanilang dalawa, magiging isang napakalaking pangyayari ito. Noong una, pinaniniwala ang kabilang ang Warriors sa mga pangunahing paborito na makuha si James nang ipahayag niya ang kanyang pagiging free agent dahil iniulat na sinusubukan nilang bumuo ng isang package deal upang mapirmahan si James at maisagawa rin ang trade para sa dati nitong kakampi sa Lakers at kasalukuyang Wizards forward na si Anthony Davis. Ngunit sa gitna ng mga ulat na walang interes ang Wizards na i-trade si Davis, sinabi ni ESPN's Shams Charania na napag-iwanan na ang Golden State sa habulan para kay James. Ano ang gagawin ng Warriors kung hindi nila makuha si LeBron? Sinabi ni Curry sa Chronicle na may tiwala siya sa front office ng Golden State na muling makabubuo ng isang koponang may kakayahang lumaban sa kampyonato, sumama man o hindi si James sa Warriors. Alam nila kung ano ang nararamdaman ko, sabi ni Curry tungkol sa pamunuan ng Golden State. Palagi silang nagsisikap na manalo. Napaka-espesyal ng sitwasyon ngayon at lagi itong bumabalik sa tamang tiyempo at kung gaano karaming manlalaro ang available, lalo na sa pinakamataas na bahagi ng salary cap. Hindi ko alam kung ano-anong malikhaing paraan ang maaari pa naming gawin upang mas gumaling ang koponan kung hindi dumating si LeBron o anuman ang mangyari, pero mahahanap namin ang paraan. Kakailanganing maging malikhain ng Golden State kung hindi nila makukuha si James, kaunti na lamang ang mga makabuluhang option sa free agency. At marami pang kailangang gawin ng Warriors upang muling makabalik sa pagiging tunay na contender sa napakalakas na Western Conference matapos ang nakaraang season na nagtapos sila sa record na 37,045. Isang kampanyang sinalanta ng mga injury at nauwi sa hindi nila pagpasok sa playoffs. Parehong lumiban sina Curry at Jimmy Butler sa mahigit 39 na laro noong nakaraang season dahil sa mga injury. Kahit patuluyan silang makabalik sa maayos na kondisyon, ang kasalukuyang komposisyon ng Warriors ay hindi pa inaasahang makipagsabayan sa pinakamalalakas na koponan sa conference tulad ng San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder.